Purihin po natin ang Panginoon. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Kisha, anak ni na Tess at Ricky Amador. Pangalawa po sa tatlong magkakapatid. Kapatid ko po yan si Jerem, mga awit po natin. Kami pong magkakapatid ay pinalaki ng aming mga magulang at naturuan sa presensya ng Panginoon. Kaya po, lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya kami ng mga magulang na nakakilala sa Kanya at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pagsunod. Sabi nga po sa Kawikaan 22 verse 6, naturuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, di niya ito hihiwalayan. Kaya apply sa amin ng mga magulang namin yon. Hanggang ngayon, kaming buong pamilya ay nagpapatuloy sa pagsunod. Si Kuya, na iposisyon sa pag-awit, ako naman po sa pagpo-projector. Yung kapatid po namin bunso, kasama ni Mami sa halahala, nagpo-projector din po yun. Share ko po yung kung paano pa ako napunta dyan sa pagpo-projector. Pinapractice po nila ako every Saturday na pahawakin ng projector. Hawak lang naman po ako niyan every Friday. Takas-takasan ko po yan kasi sabi ko nga po, wala naman akong alam dyan. Wala akong computer sa bahay, hindi ko alam yung pasikot-sikot niyan. Ayun po, pag Friday, minsan di ko sinisipot si Ate Carol. Nagtatago ako sa bahay. Pag hindi na po ako sabi ng dahilan kay Mami kung ba't di ako na-attend ng Friday, nagawa ko po, pupunta ako sa church. Nagsisimula na, si Ate Carol nagbabasa ng Bible. Tatabi ako kay Lola Nora sa likod para hindi nila ako makita. Hindi naman po yun nagtuloy-tuloy kasi wala naman na po kung idadahilan. Bila nahanap din ako ni Ate Carol, ba't di daw ako na-attend ng Friday. Tapos eto pong, nung mag-grade 10 ako, pinaka-memorable experience ko po, nung nagkaka-mini crusade sa Baras, isinasama po ako ni Ate Carol kasi need daw nang magpa-projector. Ang uwian ko po nun, tanghali, eksakto tanghali din sila umaalis. Dala yung jeep, kasi si Papalito, dala nila yung mga gamit. Sinasabay po nila ako. And then, ayun po, memorable experience po yung sa Baras kasi ang dami pong nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon, pagpapagaling. Tapos after po nun, ayun, nagtuloy-tuloy na ako dyan sa pwesto ko sa pagpaprojector kahit every Friday lang. Di ko na siya tinatakasan. Tapos dito ko din po na i-apply yung paghingi ng guidance sa Holy Spirit. Ginagawa ko po before magsimula, pinapatong ko yung kamay ko dyan sa laptop. Papray ako, sabihin ko, Holy Spirit, tulungan mo po ako. Ipaalala mo sa akin lahat ng dapat kong gawin. Mga title ng kanta kasi hindi pa ako familiar. And then, ayun po. And ayun, sabi nga, di ba, na kapag ang Diyos ang naglagay dyan sa kung anong position man yan, na pinaglagyan niya sa'yo, siya rin naman yung magbibigay ng lakas, karunungan at tagumpay. Hindi natin to dapat palitan, takbuhan, or baliwalain. Kasi siya nga yung naglagay sa'yo dyan. Kaya nga po, eto, hanggang ngayon, nandito pa din sa posisyon ko na pinagkaloob ng Panginoon. Maliit man po na role, pero alam ko po na ang Diyos ang naglagay niyan dyan sa akin. Kaya lubos ko po yung iniingatan at pinahahalagahan. Sa pag-aaral ko naman po, ang pinaka-favorite verse ko po, lagi kong tinatandaan, Matthew 6:33. Nabanggit din po ito ni Ate Myla last Friday. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga po yung pagsunod ko na yan, hindi ko po binibitawan. Kasi alam ko po na hindi ako pababayaan ng Panginoon sa pag-aaral ko. Nung mag-start nga po yung crusade sa Bulacan, gawa po ng, di ba po, puro online class lang. Nakakasama-sama kami nila Sarah, nila Ate Bio. Yung isang linggo before mag-crusade, sumasama na po kami doon.
tinutulungan namin si Ate Carol mag-ayos ng banderitas. Parang yun po yung naging inano ko sa Lord na, Lord, susunod ako dito, huwag niyo pong pababayaan yung pag-aaral ko. Hinahabilin ko po lahat sa Panginoon yun. Tapos, eto pong mag-third year ako, third year college. Dahil nga po, ayun, balik na yung face-to-face classes, start na naman ng mga gastusin. Yan, nagkaroon po kami ng tour first sem ng third year. Second sem, gastusin na simulanan sa thesis kasi. Tapos, fourth year first sem, finalization ng thesis namin kasi sabi ng program head namin, hindi daw kami mag-OJT nang hindi tapos ang thesis. Kaya po talagang madalian, mga gastos talagang. Tapos, ayun po, mag-OJT ako. Yung OJT ko naman po, 2 sektor siya, magkahiwalay. 600 hours po kasi kami doon, tag 300. Ang napasukan ko po is aviation, tas travel agency. Yung pong sa aviation, ano po siya, training center po siya ng mga magpa-flight attendant. Eh yun po, hindi ko naman po binalak yun doon. Kasi sabi ko, Lord, di naman ako magpa-flight attendant. Tapos, ang naka-ready na po talaga yung pinsan ko na nasa Cebu Pacific. Na doon po, nasabi ko, kunin niya daw ako doon daw ako mag-OJT. Eh, iba po ang plano ng Panginoon, di po ako natuloy doon. Nung nagko-crusade po sa Baguio, sabi ko, Lord, parang ang tagal naman nung sa pinsan ko, malilate na ako ng OJT, bakit wala pang tumatawag? Eh, sure daw yun na doon niya ako ipapasok. Tapos, biglang nag-chat yung mga kaibigan ko po sa sabi, Kisha, malilate ka na, sisimula na kami next week, paano ka niyan, maiiwan ka namin. Tapos, sabi ni Mami, i-check mo yung dun sa aviation na pinasukan nila. Itanong mo kung may slot pa. Kasi by slot po yun. Sabi, itanong mo kung meron pang slot, pumasok ka. Ihingi natin sa Panginoon kung saan natin kukuha yung pang OJT mo. Kasi may bayad po yun. Yun dun po sa pinsan ko, wala. And then, ayun po, nagtanong ako. Sumagot po kaagad yung dun sa aviation, sabi, may 2 slot pa. Kung kukuha ka, pumunta ka na bukas, magbigay ka na ng down payment. Tapos sabi ko, Mami, bukas daw agad down payment, wala tayong hawak na pera. Tapos, ayun, sabi niya, basta sa Panginoon tayo ihingi. Tapos, ayun, kinabukasan, kinausap niya pala yung tita ko, sabi, na doon daw kami hihiram muna. Kinabukasan, nagpadala din po kagad. Po ako ng slot dun sa aviation. Tapos after po nun, ayun, dire-diretso na, wala nang sagabal dun sa And then next naman po, yung travel agency after ko dun sa aviation. Wala din pong naging problema dun. Tapos, sa after ng OJT, yung graduation, dami na namang gastos. Eh, lahat naman po yan pinana ng Panginoon. Talagang sakto nga po yung mensahe na sabi magpapadala ang Panginoon ng mga taong nagagamitin niya, magiging instrumento niya sa pagtulong sa'yo sa mga pangangailangan mo. At talagang lubos po akong nagpapasalamat unang-una sa Panginoon at syempre dun po sa mga tao na ginamit ng Panginoon upang ako po ay makapagtapos. At eto nga po, last June 19, nakagraduate din po ako by God's amazing grace. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya nga po, buong puso kong ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan sa Panginoon. Lahat ng ito ay hindi dahil sa kakayanan ko, kundi dahil sa kanyang kamangha-manghang biyaya. Purihin po natin ang Panginoon.